Sa bayan ng Bulacan, isang pamilya ang nakakaranas ng mga kakaibang pangyayari. Patong-patong na problema ang idinulot umano ng lubak-lubak na kalsada sa ilang bahagi ng San Miguel, Bulacan. Ang mga lubak na ito kumitil pa umano ng buhay ng isang rider na nagulungan ng truck. Agad binawian ng buhay ang isang rider matapos mabangga at magulungan ng truck. Gabi noong July 30 sa Maharlika Highway, nasakop ng Barangay Salangan, San Miguel, Bulacan. Simula nang pumanaw ang kanilang mahal sa isang trahedya, tila ba hindi na sila tinatantanan ng mga bangungot, mga panaginip na paulit-ulit. Dahil dito, lumapit ang kapatid at ang kasintahan ng yumaong lalaki kay Ed Kaluwag upang malaman kung sino o ano ang bumabalik sa kanilang tahanan. Ngunit sa paghahanap ng kasagutan, handa ba silang marinig ang katotohanan? Maaaring masigit pa sa kanilang inaakala. Ako si Erica Faye Nolasco, kapatid ni Jefferson Catap. Noong July 29, may tumawag sa akin ng 12 midnight na pulis galing sa San Miguel, Bulacan. Then sinabi nga niya sa akin na naaksidente yung kapatid ko, pero hindi ako naniwala agad kaya pinaulit ko sa kanya. Then nung na-confirm ko na kapatid ko talaga yun, nagpunta kami agad ng kuya ko sa San Miguel ng alauna ng madaling araw. Sa punerarya na namin siya nakita. Ang sabi nung pulis, nag-overtake daw siya. Tapos nung pagka-overtake niya, sumakto siya sa lubak. And then, nung pagkalubak niya, may padating na truck. Tapos nung pagkabuwal niya, sakto dun sa way ng truck. Kaya nasagasaan siya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Ed Kaluwag. At narito po kami ngayon sa isang baryo dito sa bayan na aking sinilangan. Sa bayan ng Malolos. Dahil na rin po sa humingi po ng tulong ang isa nating followers, mayroon po akong aalamin na pangyayari sa buhay nila. At actually, makikipag-communicate tayo. Tatry nating makipag-communicate dun sa kapatid niya na mayapa. Dahil po limitado yung spasyo natin, hindi po kami makakaikot dito sa loob ng bahay dahil medyo masikip at may mga tao po na madidisturb dahil medyo gabi na rin po ngayon. Dito na rin po namin gagawin yung aming communication. And actually hindi ko po alam kung ano yung case, kung ano yung nangyari. So yun po yung ating aalamin during communication. So yun po yung way ko, hindi po ako muna kukuha ng information para po hindi makontaminate kung ano man yung communication na gagawin ko dun sa spirits na tatawagin natin. And actually, hindi ko pa po nakikita kung sino yung kakausapin natin. Pero during the session, susubukan po nating sagutin at matulungan kung ano man po yung problema na bumabagabag sa kanila. So yun lang po at samahan niyo po kami. Totoo ba to? Ganyan. Kaya nung paglabas ko nung bahay, sinasampal ko yung sarili ko na parang ginigising ko yung sarili ko na sana panaginip lang to, ganyan. Pero nung naano ko talaga na wala na talaga siya, sobrang sakit. Sisimulan po natin yung ating session ng pakikipag-communicate. Susubukan po natin kung makakakonect tayo sa kanya gamit po itong mga bagay na pag-aari ng tao. Okay. Doon sa process po na gagawin ko, dahil ito pong mga gamit na to ay sa kanya mismo, at lagi niya po itong nahahawakan o lagi niyang dinadala, meron po itong connection sa kanya. So ito po yung magiging way para makakonect po ako sa kanya. And then si ate, yung kapatid niya po, siya po yung magsusulat kung ano may sasabihin ko. And then later on, i-allowed ko po sila na sila mismo yung magtanong at sila mismo yung magsulat. Okay? Doon sa gagawin natin, ganito ha.
Siyempre maraming skeptics, maraming manonood na sabihin gawa-gawa lang, Opo. no? Okay. So para ma-prove natin sa kanila na hindi gawa-gawa. Una, nung dumating kami dito, wala akong idea kung ano yung nangyari, kung ano yung meron, kung ano yung case actually. So yun yung palagi kong sinasabi. Ngayon, may reason bakit mo ako pinatawag. Diba? Opo. So ano yung isang reason na yun? Sabihin mo lang, yung isang reason lang bakit ka nag-decide na kumonsulta sa katulad ko. Kasi po lagi ko napapanood yung mga videos nyo na nakakakausap talaga kayo ng mga namayapang tao. Okay. Yun po. Kaya po nag-ano agad ako sa inyo kasi para malaman ko yung gustong sabihin ng kapatid ko kung meron man po. Ako po si Ruby Rose Quezon, girlfriend po ni Jefferson Cata. Taga San Miguel po ako. Si Jeff po, bilang boyfriend, maalaga, clingy, tapos makulit, mapagbiro, tapos may hilig po siyang mang-asar, ganun po siyang tao. Yung pinaka namimiss ko po sa kanya is yung magchat-chat siya. Love, uuwi ako dyan ha. Sabihin mo kay tita na dyan ako matutulog. Tapos bukas paalam ka, alis tayo, gagala tayo. Yun po. Okay. Sige. So ito po, subukan natin So since supposed to be dapat Ouija board sana or anything na to communicate, kaya lang limitado yung space natin at yung area po ay medyo nandun tayo sa lugar, may tubig, mayroong mga puno, so para ma-avoid po natin yung interruption ng mga elementals. Kasi sa mga ganitong lugar po at sa mga ganitong oras na, medyo na yung mga elemento dito sa paligid. Actually dyan sa dinaanan namin meron. Diba? Merong kasi yung pagdaan ko doon, meron akong naamoy. Opo. Usually, pag ganun yung amoy, may elemento, nakatapat yung ganung amoy. Okay? So, ito po yung gagamitin ko na indication kung sakaling makakonect na ako sa kanya. Try ko. So, ngayon ko pa lang po maaalamin yung pangalan. Ano yung pangalan ni Kuya? Jefferson Catap. Jefferson. So, ito po yung gagawin nating indication kung talagang makakakonect tayo. So, mapapansinin niyo yan, ma'am. Habang hindi ko pa tinatawag, naka-steady siya. Diba? Ngayon, kapag siya dumating dito o naramdaman ko, iikot yan, ma'am. Oh. Or maggaganon yan. Pag yan ay nagpakita ng ganong signs, ibig sabihin, meron siyang napipick up na energy sa paligid. No? Okay, so, ito yung gamit niya. Jefferson. At hawak ka dito sa gamit. Hawak ka lang, isang kamay mo lang yan. Okay? So, ito po bago natin pakita ko lang po sa cam na hindi po ito natin magagalaw dahil yung pipilitin natin kasi meron po siyang so mamaya papakita natin ng mas malapitan sa camera. Okay. Jeff ba yung tawag palayo niya? Opo. Jeff. So, tawagan kita, Jeff. Pag-usap ka sa akin. May nice ka bang sabihin, Jeff? Jeff. Jeff. Pwede mo bang ipakita sa akin kung ano nangyari sa'yo?
weak yung presence pero nararamdaman ko naman. May sakit. Ano? Doon sa accident ba tayo, mayroong bang may damage ba dito? Meron. Sa part na to? Meron po. Masakit eh. Pakird yung area kung saan siya na na aksidente. Kasi parang gano'n, no? Galing siya doon sa parang pakurba. Yung pinanggalingan niya. Yung pinanggalingan niya, bago siya parang kasi ang daan ay pa ganito. Gumanon. May pakurbang ganon. Tapos malapit sa may bakod na may pinturang puti ba yun? O parang cream? Doon ba siya bumagsak? Opo. Doon sa may bakod, malapit doon sa may, basta doon sa kung saan siya bumagsak, may nakikitang bakod na ang pintura ay kung hindi siya puti, cream. Ganon. Opo. Tapos mula doon sa pader na yon, sa bakod na yon, may gate. Tapos may parang puno na nakikita. Yung puno is parang nakaganon sa may bakod. Ate, kayo ba galing ba siya sa'yo? Hindi pa po. Pupunta po. Papunta pa lang. Apo. Kasi may dala siya eh. May parang, ano ba yun? Sandbag or something. Baonan. Parang plastic Baonan. na sa motor. Nagaya niya ng gamit. Basta merong bag na parang naka-plastic. Parang gano'n. Parang eco bag or something. Eco bag na nakaano doon sa may motor. Yeah. Meron kayong nakaplano na lakad Meron po. na dapat pag-uusapan nyo supposed to be that time. Apo. Kasi po, siya po kasi mahilig siyang gumala. Yun po yung totoo. Mahilig siyang mag-rides. Tapos po magpapakita siya sa akin ng mga pictures kung saan pupunta. Yung isa pong pinangako niya is yung rides namin pa Baguio. Ano po yun? Magra-rides daw po kami. Tapos po, doon kami mag-i-stay ng 3 days, 2 nights. Tapos, yun na po. Tapos gagala po kami doon ng ganong araw. Para daw po ma-enjoy naman namin yung Baguio ng kaming dalawa. Kasi po, galing po ako ng Baguio noon para sa retreat namin. Nabanggit ko po sa kanya. Tapos sabi niya, gusto niya, susunod kami naman po yung bumalik. Diyan. Ayan na. Yep.
May gusto ka bang sabihin? Ate, pasulat ha. Pasulat ako. Yun, unang sinasabi is, sorry, hindi na tayo matutuloy. Saan kayo pupunta? May aside from that, may pupuntahan ba kayo like tita or something? Meron. Tita daw eh. Kala tita? Sino ba yun? Tita mo, tita niya. May pupuntahan kayo eh. Yun ang sinabi. Tapos, at makikichismis na ako sa inyo ha. Totoo ba na pag magkasama kayo, yung pinag-uusapan, isa sa madalas pinag-uusapan nyo is tungkol sa baby? Opo. Ha? Opo. Lalaki yung gusto niya. Tapos, dapat yung pangalan, pinagsama yung pangalan nyo. Opo. Saan yung outing? May outing ba kayong pupuntahan? Meron po sa Kasi mga nakaplano sa kanya, outing. Opo, Meron meron. po. Sa birthday po sana ng anak ko. Next month. Okay. So ito, randomly, hindi ko wala akong idea kung bakit sinasabi niya. Something about like papi, tuta. Sino ba ang mahilig sa aso? Ako po. Ha? Ako po. Kasi sabi niya habang wala pang baby, yun muna. Opo. Aalaga kayo ng isang aray, sakit ha. Sakit yung likod. Aalaga kayo, tama ba? Opo. Nabanggit niya yun? Opo. Okay. Napag-uusapan lang po namin na gusto niyang regaluhan ako ng isang hayop na alagaan namin dalawa. Yun po. Ang lakas na. Jeff, alam ko narito ka na. Nararamdaman kita sa likuran ko. Ate, anong tawag mo sa kanya? Love po. Familiar ka doon sa ng hangin ngayon, yung amoy? Pwede ka magtanong, te. Alam ko may sasabihin ka, sabihin mo. Ate, yung sinasabi niya, sasabihin ko lang ng diretso kumbaga kung ano yung sinabi niya eksakto Sabi niya,
pasensya ka na kung nasusumbatan kita minsan. Sorry kung nauungkat daw niya yung past mo regarding yung ex mo. Hingi mo din daw siya ng sorry sa pinsan mo. Bakit Sino sa pinsan mo ang medyo nakaano niya? Wala naman po ako natandaan. Meron po. Sabi niya hingi mo ko ng sorry. Pinsan Pinsan ba? Pinsan mo? Opo, may pinsan po. Na medyo hindi nagkaano sila. Ganon. Hindi naman po masyado. Okay. Hindi ka na daw niya madadala dun sa wish mo na rides. So something, yung lugar ay I don't know ko pero parang overlooking Tapos tungkol sa parang mag-stay kayo doon ng 2 days. Anniversary? Sa anniversary niyo? Ate, may sinasabi siya sa'yo. Pwede kang magtanong, te. Ikaw, anong gusto mo sabihin? Jeff, anong gusto mong sabihin sa akin kasi sa akin ka lagi nagpaparamdam. Bakit kila mami hindi? Nahihiya daw siya sa'yo, te. Nahihiya ako sa'yo. Bakit ka mahihiya? Kuya, tayo lang naman lagi ang magkasama. Kasi hindi daw niya nababalik yung mga nihiram niya sa'yo. Di naman kita sinisingil. Ikaw din naman ganun sa akin, di ba? Pag kailangan ko ng pera, nagbibigay ka sa akin. Di mo ko sinisingil. Kailan kayo nag-away nito? Nung lang po, Kasi 28 ng gabi. Pinaano niya sa akin yung senaryo na nagkasagutan kayo. Oo, 28 lang po ng gabi. Nagsasagutan kayo. Lang naman po, mild lang kasi about lang dun sa tulugan. Kasi ayaw niyang may katabi sa higaan. Yung time na yun, yung asawa ko kasi umuwi, hindi kami kasya sa kwarto namin. Kaya yung father ko, pinapatabi ko sa kanya. Kaya nagkasagutan kami. Bakit sa akin siya lagi nagpaparamdam? Bakit kila mami hindi? Bali, nung namatay kasi siya ng July 29, then July 30, nandun nakaburol na siya. Nahiga ako doon sa kwarto. May sumitsit sa akin 3 beses. Kasi kahit sitsit lang, kilala ko talaga yung boses niya. Kasi sa ganun paraan niya ako tinatakot Sa ganun. Tapos, yung sumunod na araw naman is, umuwi ako dito sa bahay. Nahiga ako sa kwarto, kasama ko yung bunso ko. Naamoy ko siya, as in siya talaga yung amoy. Amoy formalin, na amoy bulaklak. Ganun. Tapos, eto lang, recently lang na pag uwi ko galing sa work, pagtayo ko dun sa tabi ng Durabox niya. Kasi siguro alam niya, gustong-gusto kasi yung amoy ng pabango niya. Pagtayo ko dun,
naramdaman ko na tinabihan niya ako. Pinaamoy niya sa akin yung pabango niya. Tapos kaninang umaga, naglilinis ako sa bodega kasi ayaw niya talaga na madumi yung bodega namin. Nung naglilinis ako, alam ko nandun din siya kasi yung amoy iba. Iba yung amoy formalin. Tapos nung paglabas ko ng bodega, pagbalik ko, wala na yung amoy. Ganun. Tapos sa panaginip ko din, nanghihingi siya ng stick o. Sa panaginip ko, binibigyan ko siya ng tinapay. Sabi niya, ayoko niya ate, gusto ko ng stick o hingi mo ko kay Ruby. Yun ang ano niya sa akin. Yun yung sinasabi niya. Sorry, pinatulan ka daw niya. Hindi naman dapat daw ikaw niya pinatulan. Okay lang yun? Sus, Yun yung gusto niya sabihin sa'yo. okay lang yun. Wala lang naman sa akin yun. Ano pa gusto mo sabihin, Jeff? Yung promise niya daw, cake, sa anak mo. Yung merong, tinanong niya yung anak mo eh. Sabi niya, ang promise niya, cake na merong nakatayong Spider-Man ba yun? Something. Sa ibabaw ng cake. Hindi na daw niya mabibigay. Okay lang. Jeff, Hindi ko alam na nahihiya pala siya sa akin kasi hindi niya nabayaran yung mga nahihiram niya sa aking utang. Nalulungkot lang ako. Yun lang. Yung word na sorry ate. Sorry, hindi ko na mabibili yung pangako kong cake sa birthday ni Hans. Ayun. ate, hawakan mo to. Eh, ate, hawak ka sa kanya. Mag-hawak kayong dalawa. Hawak kayo dyan sa gamit. Hawak tayong tatlo dito sa gamit. Pikit kayo, te. Jeff, sa huling pagkakataon, pwede mo ba silang yakapin? Yan. Nasaan yung short na ano ba yun? Parang basketball short na kulay. Parang yellow, orange ba yun? Something. Nasa bahay po. Yun. Sabi niya, sakto. Kaya sinasabi niya, love, ingatan mo yung short ko. Nasa iyo yun? Opo. Yellow-orange siya. Parang yellow-orange ba? Opo. Yung basketball shorts. Yellow-orange. Ate, mukhang may kinausap na siya. Parang bibili talaga siya ng papi para sa'yo. Inuulit-ulit niya ngayon sa akin. Ano papangalan doon sa papi? Parang Ikaw na ba, Lulog? yung ano, napag-usapan niyo to. Sinasabi niya. Yung pangalan ng papi, yung pangalan ng nandun sa bahay ni Kuya. Yung pinagkukwentuhan ninyo. Meron na siyang kinausap eh. Meron na siyang tinatanong na ano, parang susurprise ka niya na may pinapareserve niya yung papi. Shih Tzu. Meron po kasi siyang shorts. Yun po yung uniform niya sa basketball. Isang jersey po yun, magkapares.
Yung shorts po, laging nasa bahay. Naiiwan niya po yun. Bali, pamalit niya po pag umuwi sa bahay. Ano po, paborito niya pong short yun kasi maganda po yung ayos ng damit, ganun po. Yung design. Tapos yung nag-design po, best friend niya. Sila po ata ng best friend niya. Yung kulay po, may orange po yun, may blue na dark, parang may black din, dark blue, ganun po. Jeff, meron ka pa bang gustong sabihin? May plano ba sila ni daddy mo? Like, something like may gustong gawing parang negosyo or ano? Na mga ngailangan ng tricycle? Bali, yung kasawa ko po sana. Magtitinda po ng Paris. Okay. Yun po ang... Kasi sabi niya yung sidecar, babakas siya dun sa sidecar. Magbabakas siya sa sidecar. Opo, kasi minsan nag-uusap sila ng asawa ko tungkol po sa pagnenegosyo ng Paris. So, yun, sinasabi niya. Kasi parang tinatanong niya kay daddy mo kung may alam tungkol sa ano, sa sidecar. Yun yung sinabi niya. Jeff, ano yung huling gusto mong ipaalam sa kanila lahat? Kay Mami, Jeff, anong gusto mo ipasabi? Kay Mami Kuya. mo daw. Sorry, Mami. Hindi daw niya nasusunod yung utos kapag, especially pag pagod na siya. May damit siyang gustong bilhin para kay mami mo. Jeff, ano pang gusto mong sabihin? Salamat. Sabi niya sa'yo, sabi niya, love, sorry, kasi, hindi na kita masusundo. Sorry, kasi hindi ka na daw niya madadala doon sa gusto niyong kainan. Saan kayo kakain? Hindi kayo nagsasama. Yan po sa Baliwag. Sabi niya hindi na daw kayo makakapunta doon sa gusto niyong kainan. Okay lang yun. Ingatan mo daw yung sarili mo. Especially, masakit ba lagi yung tiyan mo, te? Opo. Sabi niya, especially yung tiyan mo. Kasi yung concern niya. Ingatan mo daw. Madalas po kasi, pag nagkakaaway kami, madalas po, sabi niya, lagi ka na lang ganyan. Madalas po kasi, di ba po, dahil hindi po ako madalas kumakain, madalang, nagkakagalit po kami. Minsan po, umiinda ako sa kanya na, Dab, masakit yung tiyan ko. Sasabihin niya, yan kasi, di ka nakikinig, di ka kumakain sa tamang oras, ganun po. Jeff, alam kong
masaya ka na ngayon kasi nasabi mo na yung mga gusto mong sabihin. Ate, meron siyang hiling sa'yo. Sige, ano yun? Sabi niya doon sa inyo po, sa kanya, sabi niya, pwede daw ba pag nagka-baby ka ng lalaki, pangalan mo sa kanya? Yan, sabi niya. Oo, sige. Kahit sino sa inyo, sabi niya gano'n. Pwede ba Oo, pwede. kung magkaka-baby ng lalaki, Pero wag mo na ngayon, maliit pa si Hailey ha. pangalan daw sa'yo? Wala nang bibili ng gatas. Umalis ka na kasi. At this point, ma'am, pwede bang magbili na kayo sa kanya at i-accept niya na wala na siya, ha? Para hindi na siya ma-disturb. Kasi once na papatawidin ko na siya, tapos subukan ko na ipakita sa inyo, ha? Sige po. Okay. Ano yung gusto niyo sabihin? Jeff, gabayan mo lagi si Mami ha. Patatagin mo yung loob niya. Pati kaming lahat sa trabaho namin. Si Ruby, lalo na si Ruby. Ingatan mo lalo na yung mga pamangkin mo ha. Sana masaya ka na, mahirap tanggapin pero kailangan. Miss na kita. Relax kayong dalawa. Relax lang. Yung hindi ko natupad yung pangako ko. Kasi one week bago siya namatay, pumunta siya sa store. Sa Raw, pinapunta ko siya. Sabi ko sa kanya, pili ka ng sapatos na gusto mo, pag sahod ko, bibilhin ko. Sabi ko sa kanya, namili siya. Sabi ko, sige, pag sahod ko, ibibili kita ng sapatos. Nag-okay naman siya. Tapos, nung first day niya sa work, sabi niya sa akin, ate, bili mo naman ako ng belt bag. Sabi ko, sige ka ako, kaso delay pa yung sahod ko. Wala na, hindi ko na din natupad. Yun yung masakit eh. Nangako ako, tapos hindi ko natupad. Alam kong nag-aantay siya dun sa pangako ko na yun. Kasi sabi niya pa, birthday ko daw sa kanya. Promise ko talaga yun eh. Ang sakit lang kasi nangako ako, hindi ko naman nabigay sa kanya. Kasi siya, pag nangangako siya, tinutupad talaga niya eh. Concentrate lang, kaya hawak lang kayo dyan sa gamit niya. Sa puntong ito, Jeff. Nice ko. Marap ka na sa liwanag. Mas kung tumawid ka na, masaya na ang mga taong maiiwanan mo. Tanggap nila ang iyong pagkawala. Maaaring matatagalan bago kanila makalimutan, pero magiging masaya sila para sa'yo. Pikit eh. Okay? Sabihin niyo sa akin, ano ngayon ang nakikita niyo? Yan. Dito sa harapan, te. Tingin kayo. Ditilat na po. Okay. Sige lang. Pikit lang muna kayo. Yan. Anong meron ngayon dito? Pikit lang kayo. Habang nakapikit, dito kayo tumingin sa may harapan. Ito. Meron kayong napansin? Jeff, magpaalam ka na. Tumawid ka na ngayon. Hawakan mo yung kamay nila. Naramdaman? Ay, naramdaman po. Naramdaman mo? Ngayon, te. Yakapin mo ko, Jeff. Tingnan niyo lang mabuti, ha? Okay.
masaya na siya. Nasabi na niya yung mga gusto niya sabihin. Manirisim ba niya yung ganun, te? Dilap na kayo, te. Manirisim niya ba yung gumaganyan? Opo. Pag magpapaalam? Sabi niya, so paano? Bye-bye. Sabi niya, Mga ganun. ay, Manirisim niya yun. Ganun siya kasi. Nagpapaalam na siya. Mga ganun siya. Parang reshoot. Tapos yung pagbabay niya, puro pabiro. Actually, masaya siya. Okay na po siya. Yeah. Simple lang naman yung mga gusto niya sabihin. Yung mga hindi niya natupad, hindi niya nagawa, yung mga plano. So, yun yung kasi kadalasan ng mga retaining memories eh. Yun yung magpapahirap eh. Pag hindi nasolusyonan. Paulit-ulit yun, paulit-ulit. Kasi hindi, yung nangyayari kasi nakita ko eh, parang pa-curve yung daan, tapos parang umislide eh. Umislide, may iniwasan eh. Hindi ko alam kung ano yung iniwasan. Yung lubak po. Basta bigla siyang kumabig na gano'n eh. Kumabig, tas pag gano'n, tas umislide. Basta ang nakita ko, nakabagsak siya, medyo malayo-layo ng konti sa motor. Parang siguro mga ilang, nandiyan yung motor, baka nandito siya. Somewhere. Tapos, may bakod na pader na parang cream or white. Basta kung white siya, medyo madumi na. Tapos may gate, tapos may puno doon. Doon siya sa area na yun. No. Pero that time, may dala siyang, may nakasabit sa motor niya na parang eco bag. Yan. Tapos, kaya nag-ano ko, parang that time, ang plano yata is, ipaplan yung tungkol sa rides o pag-aalis ninyo. Tama ba? Yun ang pag-uusapan supposed to be na kasama sa plano niyo yun. Magra-rides kayo. At least, okay na siya. Basta pag ganun, pag ganyan te, kunyari, magpaparamdam, magpapanaginip. Kasi yan, once na tumawid yan, ang maiiwan dito is yung residual energy na lang niya. No? Residual yun. Ibig sabihin, lahat ng bagay na ginalawan niya, lahat ng lugar na kung saan siya nag-stay, unti-unti yun mawawala. Pero may mga time pa rin na mararamdaman nyo, pero it doesn't mean na nandyan siya. No? Kayo din, sa'yo din, pero tataka ko bakit binili niya yung short. Eh. Favorite. Meron doon sa short na yun. Favorite niya po. Parang ganun din kasi yung pinakita niya sa akin nang paalis na siya. Naka-shorts ng parang egg yellow, ang parang orange na pagkadilaw. Kasi yun yung suot. Hinahanap niya eh. Sa bahay po. Hindi mo kasi sinusuot eh. Sa bahay pa ang susuot. Yun ang ano niya, yun ang pinili niya sa'yo. So tabi mo yun, tapos yun gusto niya, kung magkaka-baby ka, ikaw ang lalaki, sino daw kakaroon ng baby lalaki, pangalan daw sa kanya. Hindi ko po siya nasabihan ng I love you na personal. Yun po. Bago siya mamatay. Apo. Kahit buong magkasama po kami, wala. Bali, showy lang po ako kasi hindi po ako mahilig magsalita ng, halimbawa po, mag-express ng nararamdaman ko po. Yun po. Yung huling message ko sa kanya, love, lagi mo akong babantayan. Miss na kita. Pipilitin kong tanggapin yung nangyari sa'yo. Tapos, mahal na mahal kita, love. Yun lang po. Kasi every time, lalo sa umaga yan, pagbangon yan, gaganon niya, magdidribble siya. Tapos, pagka magyosi yan. After niya magyosi, magdidribble na naman yan. Tapos, pag maliligo, ganon. Yun talaga yung niya lagi. Ewan ko sa kanya, hobby niya na yun. Mag-basketball. Sa bagay, mahilig naman kasi siya talagang mag-basketball. Yung babay. Kasi yung pagbabay kasi niya laging, bye-bye. Ganun po. Lalo pag nagpupunta sa work ko. Alis na kami ate. Sige ka ako, ingat. Bye-bye te. Ganun siya. Kaya naano ko talaga na siya talaga yun. So, natapos na po natin yung ating session and narinig nyo naman po kung ano yung mga sinabi sa akin. Sila po mismo yung nagko-confirm na
mayroong ganong pangyayari at mayroong mga ganong bagay na involved or may kinalaman kay Jeff. And para dun po sa mga taong hindi maniniwala doon sa aming ginawa, hindi naman po namin pipilit yung idea na yan. Pero para sa amin po, nakapagbigay po ito ng gaan sa loob ng mga taong involved. Sa akin at sa kanila. At para kay Jeff, sana manatili ka na kung saan ka nararapat. At sana pagdating ng panahon, ma-reincarnate ka, makabalik ka, at maalala mo yung mga taong nakasama mo. So muli, ito po si Ed Kaluwag. Lagi niyo pong tatandaan, nasaan ka man, ano man yung ginagawa, hindi ka nag-iisa. Dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.